Okay, nandito po tayo sa ating PC, no? So, ito yung wiring diagram ng FTech, no? So, ito yung mga picture or paano nyo mawawiring yung mga hardware ng centralized coin slot, no? So, madali lang naman to. Kung pamilyar na po kayo sa, sa tawag dito, piso wifi, ay parehas lang po yung wiring nito. Kunti lang yung pinagkaiba niya, no? So, copy muna, no? So, ngayon, today is March 2024. Ay, sorry. So, March 24, 2026, no? So, ngayon, itong FTech wiring diagram na ito mga kaming, lalagay ko po dyan sa description para ma-download nyo. And, ito na yung part ng video natin para sa wiring diagram, no? FTech wiring. So, click nyo lang to after nyo ma-download, no? So, ito na yung laman yan, itong apat na to. Then, ito pong receive ay open, right-click nyo lang. Open with paint. So, hindi kasi siya na-open sa ano eh. Pag in-open mo siya ng open with photos. Ayaw, no? So, open with paint. Yan. So, ito na po yung Orange Pi 1 diagram, no? So, marami na kasing hardware na supported siya, no? FTech. So, yung nabili ko yung akin na December 2025. Ay, konti pa lang. Ito supported nyo na, ano? Ayan, mga board. Yung kung makikita nyo, no? So, alisin ko muna yun. Ito po yung, supported. Yung mga board. Yan. Meron Orange Pi 1, Orange Pi PC, Raspberry Pi 3, Raspberry 4, Pi 4, yan, PC base. So, meron na din siyang PC base, no? Para sa mga diskless setup. So, meron din siyang virtual box. Yan, so, yun yung application na ginagamit sa kapag ka yung parang gusto mo pa ng isang computer. Yan, no? Virtual box. So, FTech custom board, meron din sila. Iba-iba kasi, no? So, yung sa video natin, tatalakayin natin itong Orange Pi 1 or Orange Pi PC. Hindi naman yung nagkakalayo, no? So, kung gusto nyo yung diagram, click nyo na lang yan. Nandito naman yan sa download. Hanapin nyo na lang po dito sa site. Yan, sa description din to ng video. No, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. Ayan. So, ito yung pinakang wiring diagram na mas recommended ko, no? May relay. Yan. So, napakadaling sundan ito mga kaming. Kung may idea kayo sa electronics. So, basic lang sa inyo. So, sa mga wala pong idea, yan. Para po sa inyo itong video na to. Yan. So, kailangan nyo lang ng 12 volts, 5 ampere adapter. Yan, ito po. Nakikita nyo. Yan. So, pwede nyo itong ganito yung bilhin nyo. Pwede din yung kagaya sa akin. Sa akin kasi iba. LED driver yung ginawa ko. Pero 12 volts. So, paras lang yun. So, medyo malikot kasi yung utang natin. No? Gusto mo medyo iba, kakaiba din yung natin setup. Pero paras lang yun. Basta 12 volts pwede. So, tapos bili din kayo ng 5 volts back converter. No? Ito. Yan. So, from power supply, kukunik mo lang dito. Yan. Sa 5 volts DC converter. Back converter. Yan. Para ma-power natin itong Orange Pi 1. So, ito yung gamit ko mga kaming. Orange Pi 1. Yan. So, ito kasi yung pinakamura sa market. So, nagtakasan na din yung price nito ngayon. March, no? So, tumaas lahat. Pati SD card. Tsaka itong relay. So, kung gusto nyo gumamit ng relay, yan. Ito. So, may video ko yan na gamitin yung relay. Yan. Yung model, ito makikita nyo dito. So, dapat yan yung bibili nyo na relay. So, lahat naman ito, ilalagay ko sa description ng video. Para kiklik nyo na lang, bilhin nyo na lang dyan. Kung saan ako nakabili, yun lang din yung ilalagay ko para hindi kayo may scam, no? So, itong LED frame, may dalawang klase ito. May 3 pin yan, yan. Yung nasa diagram kasi 3 pin. So, pwede din dalawahan lang naman. Yung black and white lang yung tawag dito. Yung wire. So, meron kasing tatluhan na wire eh. So, mas maganda yun pag naka-custom board ka. So, pag wala yung dalawahan na lang. Pari ka na mahirapan, no? So, ito, nakuha ko itong diagram na ito. Yan kay TechWise. Distributor to ng FTech. Yan. So, what's up mga kameng? Ito na yung part 2 ng video natin, no? About sa FTech, no? So, tinuro ko sa inyo dun mga kameng. Ipinakita ko pala dun sa video natin na part 1 kung ano yung tawag dito. Yung ano natin, yung function ng FTech centralized, no? So, ngayon, na-tested ko na siya ng siguro 3 months, no? So, nag-start kasi tayo December 22 ata yun, hindi ko matandaan. So, ngayon ay March 23 na, no? So, March 23, 2026 na, no? So, 3 months na rin. January, February, March. So, March na, 3 months. So, tinesting natin siya, no, na matagal. Yan, na busy din kasi tayo. And, ito na, no? Tuturo ko sa inyo yung wiring diagram at yung mga nasa loob nito, paano ko ginawa. Ayan. So, ipapakita ko na lang sa inyo. Ilalagay ko na lang yung diagram dyan sa screen. Ayan. Galing sa FTech. Tapos, yung download link nandyan sa description. No? So, kung gusto nyo bumili ng mga parts nito, at meron kayong box or kung anong meron kayo, at kulang na lang, bilhin nyo na. Nandyan sa may description box ng video. No? Diyan, ilalagay ko lahat ng binilang ko ng store. Diyan sa link dyan sa baba. Yun. So, simulan na natin. At papakita ko sa inyo yung loob nito mga. Okay mga kameng, ito yung actual diagram natin, no? So, coin slot, Orange Pi, ito yung 12 volts. So, optional naman yan kung gagayahin nyo yung setup ko.
Hindi naman ito mga nakakalito. So, 12 volts to. Ito yung ginamit ko. LED driver, no? Na 12 volts. Yan. So, 150 watts ata ito. Yan. Nasa link naman yan kung saan ko nabili. So, optional sa inyo yan kung anong gusto nyong 12 volts na power supply, no? So, ito yung napili ko kasi mas magandang tignan. Buo na siya. So, from 12 volts, bumili din ako nitong DC back converter, step down, no? So, ito yung ginagamit ko kasi nakikita yung voltage dito. Yan, meron siyang LED. Ito. Yan. Dito, makikita mo yung voltage. Tapos, adjustable yan kung anong gusto mong volts, no? So, ito yung pang-adjust niyan, yung parang ito. Ayan. Yung kulay blue na may parang pihitan. So, dyan mo yan. Hanggang 35 volts yata yan. Oh. So, parang power supply, yan, pumasok dito, 12 volts. So, ilalabas niya ay, ito yung out. Yan. So, ano siya? 5 volts yan, no? From 5 volts, pumunta na dito yan sa back converter. USB DC to DC back converter, no? So, lumabas na sa USB. 5 volts din yan. Papunta na dito sa ating Orange Pi 1, no? So, siya na yung magpa-power dito sa board, no? Yan. So, yan yung wiring natin. Then, dito, yung coin pin tsaka relay pin, no? Itong kulay puti, makikita. Yan yung puti. Yun yung coin pin. Yan, papunta yun dito. Dito yun siya. Tapos itong green, relay pin yan. Yan. Isa yung relay natin, no? Pinakang relay. Tapos itong black and red na yan. Yan yung BCC tsaka ground, no? BCC tsaka ground natin. Yan. Tapos ito yung relay na gamit natin. So ito, papalitan ko to. May na-encounter kasi ako dito na hindi namamatay yung LED frame. Hindi siya nag-off yung LED frame. Naka-on lang siya. Always on lang siya. So, dapat kasi pag maghuhulog lang yung customer, tsaka lang siya ilaw. No? So, yung gamit nating SD card, eto. Yan, SanDisk. Napakita ko sa inyo. 32 gig yan. SanDisk Ultra 32 gig yung gamit natin. Yan. Yung Orange Pi 1 sa in-play gear ko nabili yan. Yan. Nasa description naman din lahat to. Lahat tong nandito. Kasi ito yung LED frame natin. Yan. So, sundan nyo lang yung wiring diagram. Hindi na kayo malilito. No? So, hindi ko na siya may isa-isa kasi naka-set up na eh. So, huwag nyo na lang gayahin siguro tong wiring ko kasi baka malito lang kayo. So, para hindi kayo magkaroon ng problema. No? So, yun. Dumiin lang kayo dun sa wiring diagram. Hindi kayo malito. So, yun. Kasi itong isa may palabas dyan na Ito yung coin slot tsaka LED frame. Tapos ito naman yung parang standby niya ilaw. Okay, mga kaming, no, nakabit na natin yung relay. Yan. So, ganito talaga siya. Pang standby light, no. So, dapat pag nag-insert coin ka lang, tsaka ito ilaw. So, dati kasi nakailaw agad to. Yan. So, tignan natin. Okay, nandito pa tayo sa ating PC, no? So, ito yung wiring diagram ng FTech, no? So, ito yung mga picture or paano nyo ma-wiring yung mga hardware ng
centralized coin slot, no? So madali lang naman to kung pamigyan na po kayo sa sa tawag dito, piso wifi. Ay parehas lang po yung wiring nito. Konti lang yung pinagkaiba niya, no? So copy muna, no? So ngayon today is March 2024. Ay sorry. So March 24, 2026, no? So ngayon, itong FTech wiring diagram na ito mga kaming, lalagay ko po dyan sa description para ma-download nyo. And ito na yung part ng video natin para sa wiring diagram, no? FTech wiring. So click nyo lang to after nyo ma-download, no? So ito na yung laman yan, itong apat na to. Then ito pong receive ay open, right click nyo lang. Open with paint. So hindi kasi siya na-open sa Pag in-open mo siya ng open with photos, ayaw, no? So open with paint. Yan. So ito na po yung Orange Pi 1 diagram, no? So marami na kasing hardware na supported siya, no? FTech. So yung nabili ko yung akin na December 2025. Ay konti pa lang. Ito supported niya na Ayan mga board. So kung makikita nyo, no? So alisin ko muna yun. Ito po yung supported mga board. Yan. Meron Orange Pi 1, Orange Pi PC, Raspberry Pi 3, Raspberry 4, API 4, yan, PC base. So meron na din siyang PC base, no? Para sa mga diskless setup. So meron din siyang virtual box. Yan. So yun yung application na ginagamit sa kapag ka yung parang gusto mo pa ng isang computer. Yan, no? Virtual box. So FTech custom board meron din sila. Iba-iba kasi, no? So yung sa video natin, tatalakayin natin itong Orange Pi 1 or Orange Pi PC. Hindi naman yung nagkakalayo, no? So kung gusto nyo yung diagram, click nyo na lang yan. Nandito naman yan sa download. Hanapin nyo na lang po dito sa site. Yan, sa description din ito ng video. No, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. Ayan. So ito yung pinakang wiring diagram na mas recommended ko, no? May relay. Yan. So napakadaling sundan ito mga kaming. Kung may idea kayo sa electronics. So basic lang sa inyo. So sa mga wala pong idea, yan. Para po sa inyo itong video na to. Yan. So kailangan nyo lang ng 12 volts, 5 ampere adapter. Yan, ito po. Nakikita nyo. Yan. So pwede nyo itong ganito yung video nyo. Pwede din yung kagaya sa akin. Sa akin kasi iba. LED driver yung ginawa ko. Pero 12 volts. So paras lang yun. So medyo malikot kasi yung utang natin. No? Gusto mo medyo iba din yung natin setup. Pero paras lang yun. Basta 12 volts pwede. So as bili din kayo ng 5 volts back converter. No? Ito. Yan. So from power supply ko connect mo lang dito. Yan. Sa 5 volts DC converter. Back converter. Yan. Para ma-power natin itong Orange Pi 1. So ito yung gamit ko mga kaming. Orange Pi 1. Yan. So ito kasi yung pinakamura sa market. So nagtakas na din yung price nito ngayon. March, no? So tumaas lahat. Pati SD card. Tsaka itong relay. So kung gusto nyo gumamit ng relay, yan. Ito. So may video ko yan na gamitin yung relay. Yan. Yung model ito makikita nyo dito. So dapat yan yung bibili nyo na relay. So lahat naman to, ilalagay ko sa description ng video. Para kiklik nyo na lang, bilhin nyo na lang dyan. Kung saan ako nakabili, yun lang din yung ilalagay ko para hindi kayo may scam, no? So itong LED train, may dalawang klase to. May 3 pin yan, yun. Yung nasa diagram kasi 3 pin. So pwede din dalawahan lang naman. Yung black and white lang yung tawag dito. Yung wire. So meron kasing tatluhan na wire. So mas maganda yung pag naka-custom board ka. So pag wala yung dalawahan na lang. Pari ka na mahirapan, no? So ito, nakuha ko itong diagram na to. Yan, kay TechWise. Distributor to ng FTech. Yan. So mas maganda kasi itong diagram niya, malinaw. So gagawa sana ako kasi wala din on time. Ito na lang ginamit ko. So basic lang naman ito mga kami. Tapos coin slot, bilhin ka. Kung may coin slot na kayo, may shop na kayo, kuha lang kayo ng isa. Tapos ito na yung wiring diagram. So box na lang yung kulang nito, no? Okay, start tayo dito sa ground. Yan, susundan nyo lang naman ito. Ground, papunta dito sa ground ng back converter. Yung positive, yan, negative yung ground, ha. Yan. So para ma-power natin kasi yung Orange Pi, kailangan natin ng 5 volts back converter, no? Para masaksak natin yung power adapter papunta dito. Yan. Tapos itong Orange Pi naman, dito naman tayo. Yan. So may mga pin to mga kami. Yan. So makikita nyo itong unahan, may parang gatla yan dito. Ito. Gatla. Yan. May parang gatla siya dito na sign, number 1. Ibig sabihin yun yung pin 1, no? From dito sa may orientation niya, ito yung pin 1. Tapos sa right side yung pin 1, no? Pupunta sa left side. Tapos right side ulit, left side. Ganun yung bilang yan. From dito. Ayan. From right side, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So nakatapat naman na. Kaya may mga pin na yun. Hindi na sila isasalpak. So pag nalilito kayo, mag-adjust lang kayo ng isang layer nito. Ayan. Makikita nyo na yung pin 3 dito sa right side. Pag ganito yung orientation nyo ng Orange Pi 1, no? Pin 3, yun yung white. Galing ko yung slot, papunta dito, pin 3 yun. Tapos ito naman, pin 5. Ito yung input, no? Papunta dito sa relay yan. Tapos itong pin 4, yan, yung violet, BCC. Yan. So from relay, BCC, dito siya sa salpak pin 4. Tapos yung ground, yan, yung black. Sa ground, papunta dito sa pin 6. Yan. So ganun lang yun, kadali, no? Yan, sundan nyo na lang ito mga kami, madali na yun sa inyo. Tapos itong pula, yan, nakikita nyo naman, yung pula na to. Yan yung 12 volts. So magkakakonekta yan, lahat ng 12 volts. 8, direct naman yan 12 volts. Yan. Sa LED frame din, nakakonekta rin yan. So yan. So para malaman yung pin out nitong Orange Pi, meron dito. Pag na-download mo, yan. Ito. So ito kasi yung pin out niya, no? Yan. Orange Pi 1. Dito mo malalaman yung
yung bilang or kung ano yung purpose nun. Yan. So, itong pin 1 natin, pin 1. So, ito yun. Yan. Ito, makikita nyo naman dito may box. Yan yung pin 1. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, ito yun, yung tinuturo natin kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang simula niyan, dito sa may box, yung may arrow. Yan yung 1, papunta sa kabila, 2, tapos balik ulit sa right side, o left side nyo. So, yung orientation, makikita nyo naman. 4, 5, yan. So, ito yung number 1 pin ay out 3.3. No? So, magkakabit lang tayo dito sa SDA PA12 yung nakaset dito. Yan, so medyo komplikado na rin ito. Pero yun lang, sundan nyo lang yung diagram. Pin 3 tong yan, dito. Yan, pin 3 yan. Pin 3. Tapos, ito naman. Wait lang. Pin 3 ito. Ang pin 4, ito. 5, 6. So yung mga bilog-bilog na yan, ito yan. Yung pahaba na yan. 4, 5, 6 yan. Ganun lang yan. Para malaman nyo kung yung mga ano yan. Function ng mga pin na yan. Yung marami. So, yun. Pagka kasi yung relay ng diagram ni EPTEC, so ito malabo. Makita ko sa inyo. Yan. So ito yung basic. Walang relay. 12 volts adapter. Yan, medyo malabo to. 12 volts adapter. Saksak mo dito yung 12 volts. Kapag ganito yung bibilin yung Yan, tapos yung USB. Salpak mo dito sa orange pi. Then, ito. Iba-iba kasi kung ano yung setup niya. Yan, tapos yung coin slot. Yung puti, papunta dito sa pin 3. Yan, coin pin kasi yun. Tapos yung pin 5. Yan, papunta naman dito sa may parang, andito sa may coin slot, meron ditong port. Yan yung basic diagram niya. So, ilalagay ko lang yan sa description ng video. Kasi ito naman yung relay. Yung may relay ni EPTEC na diagram niya, no? Yan. So, ito, medyo lang ako dito. Dapat, yung nito, dito nakatutok. Yung papuntang lead frame ito. Baliktad to kasi. Yan. Dapat ito, nandito yan. Pero kung, iba-iba kasi ng setup eh. Kung ano yung mag-work sa'yo. So, pwede mo yung masundan to. Yung setup na to. Yung mas recommended ko kasi itong isa, malinaw. Yan. Yung kayo sir, yung tech bike. Maganda yung niya. So, kung ito na lang yung sundan nyo, mas maayos. No? Tapos, ang gagawin nyo lang dito, yan. Naka-default naman ito sa setting ng EPTEC. Yan. Active low. Yan. Nasa low. So, kung mag-high ka, pwede rin. So, ililipat mo lang to. Ito kasi parang low tsaka high dito. So, low, dito mo lang isasaksak. No? Active low. Para gumana ng relay. Yun. Okay, mga kami. Ito, makikita nyo tong, coin slot setting dun sa dashboard ng EPTEC admin. Yan. Yan, tong dashboard na to. Para na mag-function yung relay. No? So, yun. Yung diagram to, download nyo na lang. Kung mga gusto mag-build or malaman yung wiring. So, kung gusto nyo magpa-build, ayaw nyo na lang mahirapan, mag-wiring. So, nagbi-build naman ako mga kaming. Message nyo lang ako sa Facebook page or Facebook ko. Kaya nagbi-build tayo. Para plug and play nyo na lang, gagamitin na lang. So, installan lang natin ng apps yung inyong mga PisoNet. Para wala naman gagawin. Message nyo lang ako. Yan. So, yung package natin dyan ay, siyempre, pagka mag-build tayo, may patong na yun mga kaming. So, hindi na yan by parts. So, may PD yan. So, lifetime support naman tayo. Or hanggat kaya natin support tayo. So, ayan. So, salamat sa panonood nyo mga kaming. Hanggang sa part 3 ng video natin kung paano mag-install ng application, paano mag-update dito sa EPTEC, no? Yun, salamat sa panonood. Abangan nyo yung video natin. So, supportan yung channel natin, like and subscribe. And hit mo yung notification bell para updated po kayo kung may mga bago po tayong upload na ilalabas. So, salamat po and God bless po sa inyo. Thank you for watching and goodbye.